So guys, Happy New Year uli sa inyong lahat. So, dahil hindi pa ako nakakapag-loop visit, baka siguro next week makapag-loop visit ako. Meron na akong mga pupuntahan na magagaling na loop fancier. Meron tayong mga bibisitahin na magagaling na loop fancier. At marami kayong matututunan sa mga sistema nila at mga bagong kaalaman para sa atin. So, bago ang lahat, merong nag-comment dun sa sa nakaraang post natin sa YouTube na bisitahin ko daw yung i-loop visit natin si Sir Saldi Garcia. So si Sir Saldi Garcia ay isa sa pinaka-consistent na nag-iibon dito sa atin sa Pilipinas. Parang hindi pantay ng konti. Oh, ayan, pantay na yung kapugian ko. So siya yun. At nag-loop visit na ako doon sa kanya. Sa kanya guys, nakakapag-loop visit na ako kasama si Sir Melchor Galotera at saka si Sir Bok Biray. So sila yung kasama ko doon nung nag-loop visit kami. So yung dalawa na idol natin sa pag-iibon ay kasama ko. So alam niyo naman yung mga yun mamili yung mga yun. So maganda rin yung friendship ng dalawa na yun. So sana all yung friendship nila lahat ng mga magkakaibigan ganoon. So si Batman and Robin, isang isang pogi tsaka isang mapait. Mapait. So peace Sir Bok. Si Sir Major na lang magsasabi para mas makatotohanan. So makakwento ko sa inyo na nag-loop visit na ako sa kanila sa Sir Saldi Garcia. So hindi po namin lahat kasama si Sir Melchor, sila Sir Bok na hindi po namin lahat yung mga ibon doon. So yung mga ibon doon magaganda talaga. Magaganda yung performance nila, pero kung ikaw yung hindi ganun yung kamitikuloso ka sa pag-iibon, gusto mo yung talagang mga bulto, yung mga magaganda itsura, parang hindi naman ganun. Kasi yung performance talaga ang makikita mo doon sa mga ibon niya. So ang gaganda ng mga performance talaga ng mga ibon. Pero kasi yung mga ibon, hindi po ko lahat yung mga ibon na nandun. Talagang yung mga breeder niya, pinihipo lahat ni Sir Saldi. Ako kwento ko rin pati yung mga sistema na ginawa niya ni Sir Saldi. Kasi guys nga pala, si Sir Saldi Garcia ay hindi siya nagpapaloop visit. So, hindi pa siya nagpapa-vlog. So, hindi siya ganong, kung makita niyo yung mga vlog sa kanya, yung mga big time na mga vlogger talaga yon. So, kami, meron naman ako mga video niya. Meron ako 3 o 4 atang video na nagawa. Kaya lang, kailangan yun ipagpaalam sa kay Sir Saldi. So, hindi ko pa nagagawa yun. Siyempre, respeto doon sa tao. Hindi ko pwedeng ilabas yun hanggat walang pahintulot. So, meron akong 3 video. So, matagal yun. Lahat, pati yung kulungan, pati yung sistema, pati sinabi niya doon. So pero pansamantala, ako muna yung magsasabi hanggat hindi naman nalalabas yung video, hanggat hindi pa natin napagpapaalam sa kanya. So yung mga ibon ni Sir Saldi Garcia ay parang sa dami ng nahipo ko na ibon doon, isa lang ata yung parang medyo bilog talaga yung katawan. So karamihan ng mga ibon doon medyo bangkain. Baga sa may labas yung kill, yung buto niya dito merong kang makakapa talaga. So ang sukat ng mga ibon niya medyo small to medium lang talaga. Yun lang talaga yung makikita mo. Medyo yung mga hen niya nga talagang cute, ang liliit. Talagang ang liliit na ibon. So kahit hawakan mo yung doon sa breeding niya, halos magkakamukha na talaga yung mga ibon. So pero bago yan, nakita ko sa inyo yung ibon dito ni Sir Saldi Garcia. Meron siya rito 2 ibon, yung bulag ex Koto S solo niya, at saka yung bulag mga inbreed ex solo. Yun yung mga nandito na ibon na pinaparami natin para sa future breeder na rin. So pang-impuse natin sa mga ibon natin. So ano pa ba masasabi mo doon sa mga ibon ni Sir Saldi Garcia? O parang talagang Mr. Consistent din talaga siya. Hindi din talagang Mr. Consistent talaga si Sir Saldi Garcia. Kung susubaybayan nyo lang yung mga lipad niya, talagang halos taon-taon meron siyang pa-champion sa
sa mga club. So eto guys, pang ano to, pang third clutch na nila. So yan. Yan. Etong hen ay inbreed Bulag X Koto X SF Solo. Ayan. Yan mga direct kay Sir Saldi Garcia. Ito ay inbreed ng Bulag X Koto. So yan. Pang third clutch na nila yan. So, maganda naman yung ano, yung mga nilabas nilang mga anak malalakas. So yung huli nga, yung siya yung nag-champion sa MacArthur Leyte. So sana all idol. So yun yung mga ibon niya. So hawakan ko yung ano dito para pakita ko sa inyo. May mga anak dito yung mga ibon ni Sir Saldi. Pakita ko sa inyo yung mga young bird. Ito second clutch na to eh. Ayan. Tapos mamaya i-share ko sa inyo yung mga napag-usapan namin kahit paano, yung mga napag-usapan namin na sistema, kung paano siya yung sistema sa pag-iibon. So share ko sa inyo yung ano niya, yung pagtotos niya. So yung pagpatoka. So yun lang naman yung mga ano, yung mga kailangan nating malaman. So ito yung second clutch. Yan. Anak na to nung dalawa, pares inbreed. So pang breed na to. Pang stock. So kagaya ng sabi ko, maliliit lang. Yan, liit lang. Ang liliit lang na ibon. Tapos hindi siya talaga bilog. Ayan o, may buto siya. Ayan, ganyan. Ito ay second clutch. Naka personal band ko lang pang stock. Ayan. Yung kapatid na medyo may tingin ko mukhang kak. Ayan. Puro checkered yung nilabas eh. So ayan. Ayan. Labas talaga yung mga buto. Ganyan. Medyo ganyan lahat ang hipo nung ano, mga ibon ni Sir Saldi. Ganyan. Maliliit na parang ganyan labas yung mga kill nila. So ayan. So, maliliit lang na ibon sila. Ito na yung first clutch. Pang third clutch na kasi yung nandun. So, yung mga pakpak nila. Ayan. Magkakamukha sila. Parang may mga puyo-puyo pa. Ayan. Ayan sila, yung mga ano. Subukan kong hawakan yung kak. Kasi katatapos lang na ito. Kakakalas ko lang din ito mga to eh. Ito. Kaya kakakalas ko lang nito, pero ganun pa rin yung katawan, hindi nagbago. So yan. Parang napapansin ko lang yung parang putol yung talukap na makapal eh. Oh. Yung talukap na makapal. Putol. So yan. Ganyang kabila ano. Hindi siya buong makapal. Kalahati lang. Oh. So yan. So, ganun pa rin yung hipo ng mga ibon. Hindi siya bilog na bilog. May buto talaga. May buto talaga rito. So yan. So sana
Swertein din tayo doon sa mga line ng ibon natin, i-cross natin. Dahil mga inbreed to, ang mga iaanak nila mga pang breed talaga, pang kasa, pang cross. Kasi parehas na inbreed. Ayan. So yung sistema ni Sir Saldi sa pag-breed niya, line breeding. Tinanong ko rin sa kanya yung mga yon, paano nagbe-breed, ano ba yung prepare mo na sa breeding. Ang sinabi niya talaga, puro line breeding yung ginagawa niya. Mga magkakamag-anak, mga magtiyuhin, magtito, magtita, mga ganun yung nililipad niya. So medyo yung line breeding kasi medyo masalimuot Hindi dapat meron kang isang pair na ibon na proven mo, nag-anak na magagaling, tsaka mo palang pwedeng i-line breed o ibalik sa magulang para sure ka na mas medyo mataas yung percentage ng panalo nila. So sa akin, ganun din kasi yung ginagawa ko. Kaya karamihan doon sa mga magagaling na fancier, sila hindi sinasabing magaling ako pero kasi sa breeding, ganun yung ginagawa ko. Sila Sir Jose Torres na lock visit ko rin. So ang ginagawa din nila ay line breeding. Kaya makikita mo rin yung mga ibon nila halos magkakamukha na rin yung mga nanalo nila. So ganun din kay Sir Saldi, makita mo halos magkakamukha yung mga nanalo kasi nga halos magkakamag-anak yung mga nililipad nila. So yung breeding na ginagawa ni Sir Saldi sa mga ibon niya ganun lang, pinagpapares niya yung mga magkakamag-anak, mga nanalo, tapos ini-inbreed yung mga super mga grabing pinanalo, ini-inbreed, tapos yun yung mga ginagawa rin na breeder, yung mga inbreed. So yung mga line ni Sir Saldi marami talaga na nakakuha na talagang nagpanalo talaga. So maraming gumagamit ng line niya na nagpanalo talaga. Baka naman sakali magpanalo din ako. Baka sakali maambunan ng mga pangmalakasan na basta na magpanalo din, ganoon. So kaya meron tayong mga pang-infuse na ganyan. So yun, at ang sistema naman niya sa pag-iibon o sa sistema niya sa raging parang natural din, kagaya din sa atin, lilipad ng mga isang oras, mga ganun-ganon. Pero sa patoka, sir, sinabi ko sa kanya, sir, paano ba yung sistema na patoka na ginagawa mo doon sa mga ibon, parang ganun. So ganun lang din sa kanya. Kung flyer mix, mag-a-add lang din siya ng sunflower. So kagaya ng ginagawa natin sa mga tinuro ko doon sa mga nakaraan video natin. Kunyari, sa akin kasi ganun kunyari, 1 kilo na flyer mix o mahigit 1/4 na sunflower, kung kaya nyo kalahating kilong sunflower, so mas maganda. So maganda sa balahibo talaga nila yung sunflower, maganda sa katawan nila. So yun. Tapos tinanong ko rin kung nagtatapon ba, sir, nagtatapon ko ba ng karamihan sinasabi to ng mga yung mga fancier na medyo newbie, yung nagtatapon ng itlog. Pero nagtatapon ka ba ng itlog pagka kunyari yung first class tinatapon yung, sabi niya hindi bakit mo itatapon kasi kinondisyon mo nga ng matagal yun ang ganda ng pagkakondisyon mo, tapos nung nag-itlog itatapon mo lang. So parang ganoon. So hindi rin, tinanong ko rin kay Sir Jose Torres yan, so hindi rin sila nagtatapon talaga ng itlog ng first class. So ako hindi ko rin naman kasi ginagawa yun, sayang. Yes po, kasi sayang din talaga na ang tagal mong inundisyon, nakita mo kondisyon tapos itatapon mo lang. So yun yung mga tinanong ko pa sa kanya. Tapos tinanong ko pa yung pagtotos ng ibon. So sila nagtotos sila 50-50 kilometers lang, kunyari derby o basta 50-50 kilometers lang. So ang ginagawa kasi nila parang pagpag lang doon sa ibon talaga na talagang may exercise siya ng maayos. So iba rin kasi pagka tinatos yung ibon. So yun yung ginagawa nila, parang pa Quezon ata. Nakalimutan ko yung sinabi niya sa akin, basta parting Quezon, basta bungad, parang bungad o basta ang sinasabi niya 50 kilometers lang yung tinatos niya sa ibon niya. So yun. So,
So guys, pagpili talaga ng mga ibon, so bloodline talaga super pinakamalaking basihan sa pagpili ng ibon. So tignan natin talaga kung kuha kayo mga ibon doon sa mga idol natin. Kung at least kumuha, lagi ko sinasabi to, kumuha na kayo ng isang pares na magkadugo o para sila na rin yung pagparisin nyo. So line breeding na rin. So yun lang lagi yung sinasabi ko, para lagi tayong nandun sa nasa tamang daan. So yung habang wala akong love visit, so subukan kong i-vlog sa inyo yung mga na-acquire ko rin ng mga ibon dun sa mga idol natin. Tapos pakita ko sa inyo o yung mga nakuha natin mga ibon dun sa mga idol natin, pakita ko sa inyo po. Tapos i-summarize ko na rin sa inyo yung mga sistema nila talaga dun sa mga hindi nakapanood ng mga vlog ko sa kanila. So mga ibon na nandito kay Sir Melchor Galatera, Sir TDB, Sir Manny Zamora, Sir Luigi Lerona, sino pa ba yung mga idol na basta marami yung mga collection ko dito dun sa mga fancier na magagaling. So at least ang sinasabi ko, meron kayong isang pair na galing sa kanila, para yun na rin yung pagpaparisin nyo. Pwede nyo rin, ako kasi gagawin ko, sila yung pagpaparisin ko, tapos i-cross ko rin sa mga ibon ko. So yung pagkaganyan medyo matagal na proseso. So kailangan natin mag-clutch na mag-clutch o magpalabas na magpalabas, tapos ililipad talaga lahat. So susunod ipakita ko rin sa inyo yung mga ibon nila dito, tapos ikwento ko rin sa inyo paano rin yung mga sistema nila, para isang kwentuhan na lang. So guys, happy flying sa inyong lahat. So good luck sa atin sa North, South race natin. God bless sa inyong lahat. At nga pala, sa susunod na video ko ay topic din natin yung kasi malapit naman yung mga pasahan sa mga OLR ngayon. So i-topic natin yung mga sistema na ginagawa ko, mga nakaraan, at ngayon na mga gagawin natin, kung paano yung pasok ng ng ibon sa OLR, ano ba edad, ano ba yung dapat gawin. So i-topic natin yan guys, so abangan nyo yan. So good luck sa happy flying sa atin lahat guys. What's up mga ka-ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!